landfill naman ang nirereklamo ng mga residente sa Olongapo. Narito po report. Ipinarating sa amin ng concerned citizen na si John, di niya tunay na pangalan, ang matagal na raw na problema ng kanilang lugar sa barangay New Cabalan, Olongapo City. Sabi ni John sa isang Facebook message, mag-iisang taon na raw problema ng mga residente ang mabahong landfill dito. Abot daw ang amoy hanggang barangay Bangal sa Dinalupian, Bataan. Maging ang mga residente na dati ay malakas ang pangatawan, nagsisimula na ring magkasakit. Wala na siyang pinipiling oras. Hindi siya yung klase ng baho na maaamoy mo lang sa basurahan. Kumbaga para kang pumasok sa loob ng imburnal, tapos lahat yun nakapaligid sa'yo, sa bahay mo. Malaki na rin ang epekto ng problemang ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Yung mga bata po, alas hindi na makahinga sa amoy ng baho po talaga. Sobra, hindi ka na mapananghalian sa labas. Ibang minsan merong nagtatae, yung nagtatae na tapos hindi makaano sa sobrang baho talaga. Malakas ang amoy, pagka yung malakas ang hangin. Hindi kami gaano makatulog dahil sa amoy po ng baho ng landfill. Tingin ng ilang residente, hindi maayos ang palakad ng Environmental Sanitation and Management Office o ESMO o ESMO sa landfill. Doon pa lang makikita mo na may mismanagement. May pagkakamali, may pagkukulang doon sa sa management nila, doon sa sistema nila. Ayon kay John, nakarating na reklamo sa ESMO at sa mayor. Ngunit pareho lamang daw ang naging tugon nila. Wala din daw silang magagawa. Dahil nga, yung mahal, yung management nung landfill, yung ini-spray na chemical. At the same time, mahal na daw yung ginastos nila sa paglilipat ng landfill. 1983, nang itayo ang control dump site sa barangay New Cabalan. Wala pang masyadong residente noon sa lugar kaya dito inilagay ang dump site. Pero noong Agosto ng nakaraang taon, isinara ang dump site at nagtayo ng sanitary landfill. Sa dating dump site, humahalo ang katas ng basura sa water table na pinagkukunan ng deep well water sa ilalim ng lupa. Ang sanitary landfill kasi, merong plastic liner yan. Doon sa plastic liner, naiipon yung katas. Yung katas na to yung medyo nagkakaroon ng konting amoy. Yun yung tinitreat namin yung katas. Itinayo ang sanitary landfill sa mas mababang bahagi ng lupa kumpara sa tinayuan noon ng dump site. Ito raw ang dahilan kung bakit amoy na amoy ng mga residente ang basura at katas nitong naiipon sa plastic liner ng landfill. Isang nakitang solusyon ng ESMO gawing mas madalas ang pag-i-spray ng kemikal para maalis ang amoy. Noon, kada 2 araw lang ang pag-spray hanggang sa naging araw-araw na noong nakaraang taon. Kanya nga ang ginagawa namin ngayon, ini-sprayan namin siya ng bioenzyme para mawala yung amoy niya. Pati yung mga daga, yung mga amoy, yung mga langaw, kinokontrol na rin lahat niya yan. Doon sa ini-spray namin. Siguro ang gagawin namin, hindi lang araw-araw, baka twice a day na ang gagawin namin. Sa leachate treatment facility kung saan nalilinis ang katas ng basura para maging safe water. Umihingi ho kami ng paumanhin sa inyo sa nagiging problema natin sa ngayon. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyong lahat na kami po ay walang intensyon na makaperwisyo o makapinsala sa mga taong naninirahan dito. May instruction na kami from the mayor, ng boss namin na sprayan na siya araw-araw. Di bali medyo mapamahal ng konti yung gamot na ini-spray namin. Basta mabawasan lang o ma-eliminate na natin yung amoy. Emil Sumangil, GMA News.